Galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalan sebo, tanggalan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number one, good diet. Number two, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Sa
Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Research TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority. Pilipinas, oras natin, alas 3:13 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon, Pilipinas. Sa pangalan po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon dito po sa DZRH Public Service Hour. Ngayon po ay araw ng Wednesday. Huling Wednesday na ho sa buwan ng July. At next week nga po August na. Napakabilis ho ng panahon. Pero ngayong araw po ng Wednesday, ang ika-10 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At kanina nga ho dalawang witness ho ang iprinisenta sa impeachment trial. Yan po ay sina Violeta Constantino, ang dating Department Manager ng Land Bank Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. At si dating Land Bank DepEd Branch Manager na si Nenita Camposano. Yan, sa susunod na linggo ho, sa August 3, meron naman pong mga panibagong witness na ipepresenta sa impeachment trial. Pero bukod ho sa impeachment trial na ating hong inaabangan ngayong linggo at sa mga susunod pang araw, kanina nga ho sobrang lakas ng ulan. Pero ngayon hong hapon, naglabas din ho ng heavy rainfall warning ang DOST Pag-asa, partikular na po dito sa Rizal. Yellow warning ho be alert po sa Rizal, sa mga taga Rizal, Bulacan. At ang portions ho ng Quezon, maging dito ho sa Metro Manila, Laguna, Bataan at Pampanga. Kasalukuyan din naman hong nakakaranas ng mga pag-ulan, light to moderate with occasional heavy rains, ang Zambales at portions ho ng Bataan. Maapektuhan din po ng light to moderate with occasional heavy rains ang ilan pong bahagi ng Nueva Ecija, maging ho sa Pampanga, Laguna, Cavite, pati po dyan sa Batangas, Tarlac, Quezon at Metro Manila. At meron din hong mga karatig pang lugar na posible hong makaranas ng mga pag-ulan.
Pero binabanggit ho natin itong mga pag-ulan. Makibalita naman ho tayo sa MMDA Metro Base. Kamusta nga ho, Ma'am Emma Loristo, ang kalagayan po ng ating mga lansangan sa panahong ito? Magandang hapon po, Ma'am Emma. Magandang hapon at maulang hapon po sa inyo, Ma'am Wina. Ganon din po sa inyo mga taga-subaybay na inyong programa. Sa mga oras po na to, ang kalagayan ho ng traffic dito sa bahagi ng EDSA, kung kayo pa sa southbound direction, sa mga galing po dyan sa may bahagi ng Monumento area, bahagyan nakararanas po ng pagbagal, yung mga manggagaling dito sa may area po ng Rizal Ave, patungo po dyan sa may area po ng 5th Avenue. Pero makalampas po niyan, patungo kayo ng Balintawak, asahan naman pong maluwag yung sitwasyon po niyan. May bahagyang pagbabagal na mararanasan naman, approaching po dito sa may area po ng Bansalangin U-turns, at makalampas po yan ng bahagi ng Muñoz. Maging dito sa may service road po ng Quezon Avenue, moderately moving yung nararanasan daloy ng traffic po dyan. Pagsapit naman po dito sa may bandang Timog, asahan po yung mabagal na usad. Paakit po kayo dyan sa may flyover ng Timog, going to Kamuning area at Aurora Cubao, at halos tugtong po yung pagbagal patungo dito sa may direction po ng Santolan, maging yung mga patungo po ng Ortigas area. Pagsapit naman dyan sa may Shaw Boulevard crossing, moderate traffic yung sitwasyon dyan. May bahagyang pagbagal din yung mga motorista natin mula dyan sa may area po ng Reliance, patungo po kayo ng Boni, Mandaluyong. Sa mga pagawin naman po ng Makati, asahan po yung bahagyang pagbabagal, approaching dito sa may bahagi ng Estrella, papasok po nitong area ng Buendia, Makati. Maging itong pagawi po na Ayala intersection, light to moderate yung mararanasan po dyan. Maging itong bahagi po ng Pasay Road Arnaiz. Sa mga patungo naman po ng Pasay area, mula sa may bandang Evangelista, unting-unting mararanasan yung mabagal ng usad, patungo dyan sa may direction po ng Taft Avenue. At pagsapit dyan sa may approach po na intersection na EDSA Ross Boulevard, moderately moving naman po yung sitwasyon. Ang kabilang bahagi naman po ng EDSA, mula dyan sa may intersection po ng Macapagal Boulevard, moderate traffic, maging itong patungo po ng intersection na EDSA Ross Boulevard. Bahagya rin makararanasan ng pagbagal, mula dyan sa may area po ng FB Harrison, patungo po kayo ng Taft Avenue and Tramo. Samantala, dyan sa may bandang Magallanes, sa mga galing po ng SLEX, asahan po yung mabagal na usad ng flyover ng Magallanes patungo dyan sa may direksyon ng Ayala at Buendia, Makati. Nagiging mabagal na rin yung usad ng mga sakyan approaching dito sa may bahagi po ng Estrella at Orense, patungo po kayo ng Guadalupe Bridge. At halos dugtong po yan, pagawi po dito sa may area ng Shaw Boulevard at Mega Mall. Samantala, yung mga patungo naman po ng Cubao mula dyan sa may bahagi po ng Camp Aguinaldo, asahan po yung unti-unting pagbagal ng mga motorista going to Aurora Cubao hanggang makalampas po yan ng New York. At dito naman sa may bahagi po ng SM North EDSA, galing po dyan sa may Trinoma, bahagyan makararanas ng pagbabagal hanggang makalampas po yan ng SM Annex. At sa mga patungo naman po ng Balintawak, mula dito sa may area po ng Oliveros, mararanasan po yung pagbagal hanggang makababa po yan ng Balintawak Cloverleaf. At paalala pa rin po yung mga motorista natin ngayon, yung ating pinapatupad na number coding scheme. Hindi po tayo nag-announce ng suspension. So tuloy-tuloy pa rin po natin papatupad yung number coding at magbabalik po yan mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 po ng gabi. Ngayong araw po ng Miyerkules, nakaschedule yung mga plate ending number 5 and 6. Para po sa karagdagang impormasyon, traffic advisory or any emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula dito sa MMDA Metro Base, Emma Loristo, magandang hapon. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Maraming salamat po Ma'am Emma Loristo mula po sa MMDA Metro Base. Kaya ho sa ating mga kababayan dyan na uuwi sa kani-kanilang bahay, mag-ingat-ingat ho tayo lalo na ho ngayon na medyo madulas ang kalsada kasi nga ho umuulan na. Pero meron ho tayong dalawang low pressure area na binabantayan ho ngayon. Ayon po sa Pag-asa, ang isang low pressure area ay nasa loob na ho ng Philippine Area of Responsibility
na hindi naman ito inaasahang lalakas pa bilang bagyo. Huli itong namataan sa bisinidad po ng Baaw, Camarines Sur, habang isa pang low pressure area ay nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Pero kagaya ho ng isang LPA, hindi rin ito inaasahang lalakas pa bilang bagyo. Mamaya-maya ho sa ating pagbabalik, tayo naman po ay makikibalita sa labas po ng ating himpilan mula po sa ating mga masisipag na reporters. Yan, makikibalita ho tayo sa kanila kung ano na nga ba ang ating kalagayan sa labas po ng ating himpilan. Tayo po muna yung maghanap buhay. Pilipinas ang oras, 3:23 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. .3:28 na po ng hapon. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Pinauhan, ang nakakasama niyo po ay Wina Pearl Hesoro. Samahan niyo ako hanggang alas 4 po ng hapon. Pero maya-maya ho, meron pong mananawagan ho sa atin. Ito po ay si Nanay Elvira Isla para po sa kanyang nawawalang ama na si Sir Elpidio Isla. Mamaya-maya ho yan, bibigyang daan po natin yan. Pero balikan lang ho natin ang mga kaganapan ho kanina sa impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Dahil aminado po si dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino na unusual para sa government offices ang 125 million pesos na withdrawals ng Office of the Vice President. Sagot ho ito ni Constantino sa tanong ni Senator Judge Erwin Tulfo nang tanungin kung may iba pang ahensya na nag-withdraw ng kahalintulad na halaga ng pera. Aabot ho sa 500 million pesos na withdrawal ng cheque. Ang pinangasiwaan po ni Constantino o tiga 125 million pesos mula po December 2022 hanggang July 2023. Dagdag pa, hindi rin umano nito alam kung galing sa confidential o intelligence funds ang iwinidraw ng pera. Pero ho, meron ho tayong iba pang balita. Pahayag ho na political prisoners sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Personal na paniniwala lamang ni Senator Cayetano ayon ho yan sa Malacanang. Ang buong detalye sa report ni RH14 Leth Narciso. Miss Leth? Kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na maituturing na political prisoners sina Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Ginawa ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag matapos sabihin ni Cayetano sa kanyang kontrasona na umiiral ang selective justice sa bansa at dapat payagan ang dalawang senador na makapagpiyansa. Ayon kay Castro, personal na paniniwala lamang ito ni Cayetano at hindi nangangahulugang ganoon din ang pananaw ng Sandigan Bayan. Sinabi rin ng Palace official na nasa korte ang pagpapasya kung dapat o hindi dapat payagang makapagpiyansa ang mga akusado batay sa mga ebidensyang iprinisinta sa kanilang mga kaso. Dagdag pa ni Castro, kung naniniwala si Cayetano na may political motivation ang mga kaso, maaari naman itong tumayong abogado ni Estrada at Marcoleta para patunayan ang kanyang mga aligasyon sa korte. Pakinggan natin si Mr. Castro. Kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito mapatunayan. Definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH14 Leth Narciso. Samantala sa iba po nating report, ilang flights ngayong araw kanselado dulot ho ng masamang panahon. Ang buong detalye sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Wina, kanselado yung ilang flight ngayong araw bunsod ng masamang panahon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kabilang dito yung flight CR2018 at CR2019 na biyaheng Manila, Kawayan at pabalik. Halos 300 pasahero yung apektado habang wala namang kinansilang international flight. Tumila na yung tuloy-tuloy at may kalakasang ulan dito sa bahagi ng Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, pero makulimlim pa rin yung panahon.
Bagyang mabigat naman yung daloy ng trapiko doon sa bahagi ng EDSA Pasay City, Naiya Road at Andrews Avenue. Pero wala naman tayong nadaanan ng mga pagbaha partikular mula doon sa bahagi ng Jokno Boulevard sa area ng Senado hanggang dito sa bahagi ng Paliparan. Bantay sarado ng Pag-asa ngayon yung dalawang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PARA. Kabilang dito yung nabuong LPA sa Samar mula sa pugpol ng mga kaulapan nitong Martes ng hapon. Iyan yung nagpapaulan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at ilang bahagi ng Cagayan Valley, Mimaropa, Bicol Region habang tumatawid patungo sa Southern Luzon. Ito si Giselle Ipapons para sa D082 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Maging ho sa ila pa nating mga paaralan, kansilado din ho ang face-to-face classes sa pribado at pampublikong paaralan sa ilang lugar dito po sa ating bansa dahil pa rin po sa masamang panahon. Kabilang ho dito ang mga paaralan sa Antipolo, Teresa at Cainta Rizal dahil sa posibleng bantaho ng flash flood. Gayon din ho sa ilang bayan ng Quezon tulad po sa Calawag, Buena Vista, Guinyangan at Lopez. Sa huling forecast ng DOST Pag-asa, magdadala ho ng pag-ulan ang binabantayang low pressure area sa bahagi ho ng Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon at sa Mimaropa. At ngayong 2:30, kanina lang hong 2:30 ng hapon, ngayong hapon, kanselado rin ho ang face-to-face classes sa buong Caloocan City. Yan ho Mamaya ho, makikibalita pa rin ho tayo sa labas ng ating himpilan. Pilipinas ang oras, 3:34 ng hapon. This time check. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Angel po si Angelo Palmono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon.
at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubs. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBCT. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. .3:40 na po ng hapon. Pasok po muna tayo ng balita. Mga itatanim na kawayan sa Maynila, madaragdagan pa ho ayon ho yan kay Manila Mayor Isko Moreno. Ang buong detalye sa report ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Wina, mas marami pang kawayan ang itatanim nga sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, minimum lamang ang 100,000 na bamboo trees na target maitanim sa lungsod at madadagdagan pa ito. Layunin niya nito na magkaroon ng mas magandang air quality o malinis na hangin sa lungsod, malamig na klima na mala probinsya at makatulong sa pagsipsip ng tubig baha sa Maynila. Kasabay nito, nilinaw din ni Yorme na hindi patay ang mga kawayan na kulay brown na sa kabaan ng Rojas Boulevard. Pagitiyak ng alkalde, pinag-aralan maigi ang proyekto at sa katunayan, unang tinanim ang kawayan sa harap ng Bayview Hotel sa Ermita, Maynila para subukan kung mabubuhay ang mga ito. Kwento ni Yorme, noong una nagkulay brown din ang itinanim sa tapat ng Bayview pero kalaunan ay muling umusbong at yumabong ang mga dahon ng kawayan. Ito anya ang naging hudyat ng lokal na pamahalaan para ituloy ang pagtatanim. Tiniyak din ng alkalde na babantayan at aalagaang maigi ang mga halaman upang hindi basta-basta tapunan ng basura, sunugin o kaya gawing tambayan ng mga nagsusolvent. Pakinggan natin si Mayor Isko.
Talagang gusto namin goal. Pero ito yung bonus niyan eh. Ang gusto namin, yung heat index bumaba doon sa area, clean air doon sa area, tapos wag matambayan, sunog-sunugan, sinosolbinan, and so on and so forth yung Ross Boulevard. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH19 na Nolasco. Samantala, dako naman ho tayo sa Malabon. Dahil ngayong araw po ng Wednesday, meron hong sinasagawang State of the City Address. Ang buong detalye ho sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin, kamusta na dyan? Sa isinagawang na State of the City Address, di Malabon meron yung duwan yung araw. Iba pinakamalagang bahagi na pinakinabangan ng taga-Malapeño ang kanyang ipinita sa kanyang katalumpati. Una ay mas maraming oportunidad ang nagawa, mas ligtas na komunidad, mas maayos na serbisyong pagkalusugan, mas maraming trabaho at pangkabuhayan. Ilan lamang ito sa natupad at marami pang iba. Ang iba rito ay silali pa rin ang programa ng national government na ikinaunlad ng lungsod at patuloy na ginagawa sa tulong na rin ng lahat ng mga ahensya, mga individual na sumusuporta sa programang ikaunlad ng Malabon. Isa-isa na ipinakita ang mga bagay na nagawa mula pa na ito ay naging alkalde kung saan ay marami ang napakarami mga programa na libre at pagkakaroon din ng mga ahon blue card at sa lipong mga residente sa araw na nga ito ay muling natuwa yung mga residente dahil sa araw din ng kanyang soga ay muling tumanggap ng biyaya sa ilalim pa rin ng ahon blue card. Una ay mga lunas sa pagbaha, malaki pinagbago ba ng disaster, pagtayo ng mga paaralan, hospital, super health center at marami pang iba. Kabilang ang maayos na pagsinupumanon at paggamit ng kaban ng bayan, patuloy na pagpapatayo ng kabahay na ngayon ay malaking porsyento ng mga nakatira sa dating estero, gilid ng kalsada ay magiging mga nasa squatter ay nakalipat na umano ngayon sa mga bagong tahanan na programa ng national government. Pinasalamatan din ang alkalde si Dr. Alexander Rosete, ang sinipit ng lungsod, si Kong Ricky Sandoval, dahil sa naging maayos umanong katuwang para matupad at maayos ang pagpapatagbo ng lungsod ng Malabon. Sa mga oras ito ay tumila na yung ulan dito sa may bahagi ng Kamanaba na halos bilang din ng ilang oras. Kaya yung Caloocan tulad kanina ay nagdeklara ng walang pasok at ang itong tatlong lungsod ay nabangan pa rin natin kung magdeklara na wala ng pasok para makaiwas sa matinding mga pag-ulan na posibleng muling babagsak dahil may pa rin ang kalagitan sa bahagi ng Kamanaba, Bulacan at dito pa rin sa Manila Bay. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Maraming salamat RH23, Edwin Duque. Samantala ho, magkatuwang na ininspeksyon ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at Pag-ibig Fund ang mga proyektong pabahay kasabay ho ng turnover sa house and lot unit sa lalawigan ng Tarlac. Ito ay bilang bahagi ng progresibong expanded pabahay o pambansang pabahay para sa Pilipino Program o Expanded PH ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ng bawat Pilipinong o pamilyang Pilipino na makapagmay-ari ng bahay. Pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund CEO Marilente Acosta ang inspeksyon sa Kaya Homes and Brentwood Residences na matatagpuan sa Tarlac. Sinabi po ni Aliling na ang pagkakataon para sa mga Pilipino na home ownership sa Tarlac ay isa pang patunay ng malakas na kolaborasyon sa pagitan ng public at private sector. Una na pong ininspeksyon ng ahensya ang mga programang pabahay ng Expanded 4PH sa Batangas, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Bacolod at iba pang lugar sa ating bansa. Sa ating pong pagbabalik,
Makakasama ho natin ang nag-iisang lakay Mayor Deo Macalma. Pilipinas ang oras sa 3:47 ng hapon. Ang oras na yan ay hati. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH na pagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hub Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH special coverage. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. 4 na minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon. Sa punto pong ito, atin na pong dakuan ito pong dumulog ho sa atin dito po sa DZRH. Ito walang iba po kundi si Nanay Elvira Isla. Siya po ay nananawagan para po sa kanyang tatay na nawawala. Si Tatay Elpidio Isla, 74 years old. Huli pong nakita ang kanyang tatay noong Martes, July 21 sa sakayan po patungong Rosario sa papuntang Manila. Sa kasalukuyan po patuloy itong pinaghahanap ng kanyang mga magulang. Kaya po kung sino man ang may impormasyon o makakakita rito, mangyari lamang po na tumawag sa number na 0907-299-9220. Ulitin ko lang po ang number na 0907-299-9220. Yan po ang number ni Nanay Elvira Isla.
o hindi naman po kaya ay agad itong ipagbigay alam sa pinakamalapit pong police station. Again po, naka-flash po sa inyong screen ang itsura ho ni tatay, 74 years old. Huli pong nakita sa waiting area papuntang Rosario at Manila. Yan. Ang kanya pong height ay approximately 5'4". Siya po ay slim at brown naman po ang kanyang complexion. Ang kanyang kulay po medyo gray na o puti na. At ang kanyang buhok naman ay at meron na hong balbas si tatay. Medyo mahaba na ho ang kanyang balbas. Kaya ho sa mga nakakita o mga nakakita kay tatay Elpidio Isla, tumawag lang ho kayo sa 0907-299-9220. Ulitin ko ho, 0907-299-9220. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Bago po tayo magpaalam, batiin po muna natin ng happy birthday si Kasenencio Luna ng OT Knights of Columbus. Happy birthday, Kasenen! Wala ho ba tayo dyan? Ilang taon na ba to, Iza, si Kasenen? Batang-bata pa, parang debut pa lang nito ngayon Parang 21 pa lang to si Kasenen ngayon. 21 ba, Iza? Ayan, 21. Happy birthday, Kasenen! Sa pamamagitan po niyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan na may kaunting balitaan. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ang nakasama niyo po, ito po si Wina Pearl Hesoro para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 1 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media.